And welcome to Anonymous Podcast Confessions. Brought to you by One Baxan. So today, ang topic natin ay Digital Ethics 101. So ayan, let's pull up the Google Forms para sa May Google confessions. Siyempre, ano ba? Confessions ng mga kaklase natin, no? Oh, malikom yan. Yes, nilikom ko yan. Amen. And then, ang pinakaunang confession. Dear Sayu, Ito, how to say it? Dear Sayu, okay lang ba? Or is this even a safe place na sabihin sa inyo na na-scam ako ng isa kong kachat? What? Okay, hear me out. Matagal ko na gustong magka-jowa. And for my 18 years of existence, wala pa rin akong kahit isang nakaka-chat. So, grabe na yung loneliness na nararamdaman ko. Now, nag-meet kami nitong girl sa isang game. Let's call her Celine. Nag-meet kami ni Celine sa isang game. And then, things developed from then on. Lagi ko siyang sinisenda ng mga skins, ng mga gems, and I mean, in a sense, di ba? Pag bumabing grabe sa sugar. Sorry na, wait lang. Lagi ko siya sinisenda ng mga skins and gems sa mga games, and lagi kami magkatuo sa mga games. But then, napapansin ko na tuwing nanghihingi ako sa kanya ng pictures, lagi siyang either may dahilan or ang sinesend niya lang sa akin ay yung nasend na niya rin. So, para bang umiiwan siya. Tapos tuwing hindi siya papayag na makipag-call sa akin. So, yung palang red flag na sa akin. Kaso, sabi ko nga, gusto ko na talaga magka-jowa. At saka, maganda siya. So, naipagmamayabang ko siya sa iba. O, di ba? Face card ang labanan. So, ayun na nga. Kunento ko to sa mga kaibigan ko. Tapos, ayaw nilang maniwala sa akin. Sabi nila na scam ako. Siyempre, in denial ako na what if hindi pala ako scam. Hanggang sa, nung sinerch ko na to, kasi nakikurious na talaga ako, nakita ko yung Facebook ng totoong girl. And then I messaged her at kinonfirm niya na na-scam na ako. So basically, yung 2 years na pag-uusap namin, 2 years tagal. diba? Ano sinabi? Kinonfirm Kinonfirm na 2 years. I mean, 2 years bago siya nabagay. So, yung 2 years na pag-uusap namin is wala. At ang mas masakit pa, ang kausap ko pala ay bading. Oh my God! At isa na lang natin na mag-move on kahit di mo siya nagkakalawa. May subta. Okay. So, sana, kung i-confess ko man to, sana safe place and hindi makikita kung sino man ako kasi gusto ko sanang maano ng mga kaklase natin na what is this? This is a lesson to take na huwag basta-basta magtitiwala at magsasend ng pera sa mga mamimit mo online. So, guys, anong masasabi nyo sa scam na yun? 2 years of his life is wasted over a girl or a guy. A guy, syempre. Hindi pa dami ng ganyang yung ganyang ito. Sa tulpo, yun yung kinausap daw niya. Pero actually, sa tulpo, is yung parang ang kwento is, magkaibigan pa rin dalawa. Pero ito, hindi pareho boy, pareho girl. Yung parang girl is nakakausap niya is lalaki. Yung pala yung kaibigan niya na taga-Pilipinas, yung girl pala nag-ibang bansa. So nung pag-uwi niya sa Pilipinas, yung pala yung kaibigan niya yun. So ang dami na pinadalang mga gamit, mga long-term bags. Hindi na nalaman. Oh. I mean, in a sense, syempre, minamanipulate nila yung feelings mo. Yun nga, sabi niya, lonely siya ng ilang years. Tapos, grabe yung craving. Cravings? Kahit na pag-jowa. Grabe yung kagustuhan niya naman ka, let's say, love life. Kaya ang nagawa is na-manipulate yung feelings niya into believing na, yun nga, may kausap siya. Tapos sabi ko sa'yo, diba, maganda yung girl, it's a plus side. Face card ang labanan. Ayan, sa mga guys and girls dyan, huwag kayong papadala sa mga itsura talaga. Oo, Basta-basta. Kahit sabihin mong 18 years ka na or naghahanap ka na parang gusto mo na may kasama, dapat itiwala mo.
build pa rin talaga na sure ka dito. Kasi syempre relationship yan, di naman basta-basta gano'n, di ba? Gets nyo? Totoo. Yes, yes. Tsaka meron pa na uso ngayon yung bago, di ba, yung technology is parang provide na siya, nag-grow na. Meron mga sub na gumagamit na ng AI para magbago na itsura, Ay, gaya ng totoo. boses. Kaya, having an AI is good advantage and also disadvantage sa atin. Benefits tsaka hindi siya benefits sa atin. Kasi Kung nga, paano mo na lang din papaniwalaan. totoo, kasi nga nagagamit din sa mga scams. Katulad ng, ano ba yun, yun sa akin nga, sa tool ko, is gumamit siya ng AI na pampalit ng boses. Kaya kaya di nalaman ng nung kausap niya na babae pala yun kasi naka-voice changer pala siya. Kaya, take note. Take note. Pag ganyan, pag may nakakausap kayo online, di ba sa Facebook, alam mo ba, pagka-edit ko yung Facebook ko, nag-recommend agad sa akin, do you want to turn on your dating app? Oo! Sabi ko, Diyos ko, meron pa ba akong time para dito? Pero anyway, pero anyway, so yun nga, pag sumasabak kayo sa mga ganyan, dating app, always check always ask kung ano kagad yung Facebook. Vital information. Oo, mga information niya. Hindi naman dahil sa gusto mong gamitin or syempre, oo nga, there's din naman yung kung magbibigay ng Sabagay, information, oo, di ba? cyber, private Oo. digital money. Pero yung alam mo yung pwede nilang ibigay sa'yo na masabi nila tunay silang ano. Totoong tao. totoong tao. Oh, yes, Ayun, true, right. yun, kung gusto yung call, di ba? FaceTime. Oo. Yun, simple FaceTime lang. Google Lens Saka yung picture na sinesend. Baka Oo. napasibahin. Reverse search, that's it. And Ayaw, meron ba? I really think that we should stop settling sa bare minimum. Oy, totoo. Oh, narinig niyo yun yung word na bare minimum. Okay na. Just because gusto mo na magka-joke, magsasettle ka na sa bare minimum. Totoo. Oo. Parang ba natubutan ka na, Wala. Charles? Uy. Parang take note sa iba dyan. Ayun, Take note. Take note. Take note. Take note, ladies and gents. Don't settle for bare minimum. Sabi sa atin ni Charlie. Okay. Oh, yes. From experience Oo. now. So ngayon, doon sa experience na yun, doon mo makikita yung importance talaga ng digital ethics. Yung Pero- etiquette na tinatawag. Pero guys, I really have a sa tingin niyo, sa issue na to, sino yung dapat yung victim ba or the scammer itself? Always discover. Okay, isa-isa tayo. Sino Yung- ano? I agree na dapat yung scammer. Kasi why we victim blaming a person kasi, di ba? But, kasi, di ba, Okay. nasa scammer yun. Oo. May choice siya, di ba? Oo. Na mag-scam o hindi. So, mali talaga yun. Yung scammer. Tsaka, bakit siya gagamit ng ganit para lang mag-lock? Okay, next. Stopper. Kasi hindi mo masisisi yung nabiktima. Since syempre, kahit ano pa ang reason niya, syempre tayo mabilis din naman ako maniwala. So, kunyari, kung may na-scam sa akin, hindi ko masasabi na scam agad siya. Lalo na kung paniwala rin talaga yung sinasabi. Okay. Let's escape mo na. Okay, this And one wala. I really save the best for the last. Sa scammer din, kasi I really think na we should stop victim blaming talaga. Kasi hindi natin masisisi yung mga victim kasi genuine yung feelings nila eh. So, yung scammer talaga ang nagsasabi. Yung scammer din talaga kasi katulad na lang sinabi kanina sa advanced na yung technology and siyempre as what's victim malalaman ano na yung katotohanan. Ito po, mayroon. Kaya nga scammer din kasi maraming hindi lumalaban ng batas. Totoo! Totoo! Guys, okay po. Sorry po. Nanda naman pati ako. Okay, go. Laban na. Okay na, okay na. Okay, ikaw, Sai. Sa akin, scammer pa rin talaga. Kasi, they hashtag no to victim blaming tayo. Yes, amen. Pero alam mo, nakakaloka kasi, di ba meron kasi mga issue talaga sa internet na may ipasok ko, na-scam ako ng ganito. Tapos pag tinignan mo yung comment section, ikaw kasi ganyan Kasalanan mo rin yan, hindi ka na-sentiment. Like, what? Like, the more na binibig Oo. blaming natin, mas lalo silang mahihiya Oo. mag-report. Mas para mas mahihiya pa yung mga victim kaysa dun sa mga nag-scam talaga. Kasi dahil sa mga nag-victim blaming talaga. And nasasanay yung mga stalker. Tapos magiging brave sila ng mga scam. And guys, victim blaming is a very huge issue sa digital ethics natin. Victim blaming has never been fair. Kasi yung scams na yan, design yan ng mga or social engineer yan ng mga tao
dadagdag pa dun sa trauma mo na, kasi ganyan. So ikaw, parang pag gusto nangyari daw, oo, basta ayaw ko na magsabi kasi masisisi lang ulit ako. Oo, totoo. Kaya, in this story, we learned na important yung digital ethics natin. Kasi how can we judge someone quickly? And how can we victim blame them? Kapag wala naman tayo sa position na gano'n. Naka-insert din sa digital ethics natin na always be responsible through online. Yes. Discipline, respect, dapat nandun pa rin. Kasi, syempre, iba't ibang tao kasi na, iba yung nakakasalungan mo. So, parang, ikaw as a individual, dapat, meron kang personal intake, but it doesn't mean na kailangan mo sabihin sa iba. Yes. Kung hindi naman, alam mong di naman maganda na lalabas dun, hindi naman maganda yung kakalabasan, you should always keep it yourself kaysa ilabas sa iba. Always remember the word ethics. So that means do something good to other. Always remember your digital ethics. Bago ka mag-open ng phones mo, mag-scroll ka sa social media or whatever, Facebook, something ginagamit mo, lagi nyo itatak sa utak nyo,